Apektado na raw ang turismo sa ilang lugar gaya ng Boracay dahil sa patuloy na tensyon sa pagitan po ng Taiwan at Pilipinas. At ilang turistang Taiwanese na raw kasi ang nagkansela ng kanilang mga biyahe. Ang Department of Tourism naman naghahanap na raw ng mga alternatibong market para sa Pilipinas. Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam? Pia, isa yung Taiwan sa pinakamalapit nating mga kapitbahay sa Asia. Kaya maraming turistang Taiwanese ang suki dito sa Pilipinas. Pero sa gitna ng tensyon doon sa Taiwan dahil sa pagkamatay ng isang Taiwanese fisherman, apektado na rin ang turismo dito sa ating bansa. Narito ang ulat. Ang Boracay at ang tanyag nitong white sand, isa sa paboritong destinasyon ng mga turista, lalo na ng mga Taiwanese. Karaniwang may booking daw ng 6 hanggang 10 chartered flights sa Taiwan papuntang Boracay. Ito yung mga private plane na mula Taiwan, dumidiretso na sa Aklan. Pero sa gitna raw ng tensyon sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas, kaugnay ng pagkamatay ng isang Taiwanese fisherman, biglaan daw nagkaroon ng mga kanselasyon para sa mga biyahe papuntang Boracay. Yeah, as of now, before cancellation, itong May 17, last na yung flight bali, we have 6 charter flight in a week. Nawala yung mga reservation ng hotel, yung mga tour guide, worker, interconnected lahat kasi. 5 taon ng tour guide si Albert para sa mga Taiwanese. Madalas malaking grupo raw ang mga ito kung bumisita sa Pilipinas. They like to experience mostly yun sa beaches ng Philippines. Yun ang selling point ng Philippines. 92,209 na mga turista mula Taiwan ang bumisita rito sa Boracay noong 2012. Mas marami pang Taiwanese ang bumisita rito noong panahon na yan kaysa galing China at tanging mga South Koreans lang ang mas marami ang bilang. Ang datos na ito mula sa Department of Tourism. Kinumpirma ng DOT na may epekto na sa turismo ang Red Alert Travel Advisory na inilabas ng Taiwan laban sa Pilipinas. Pero handa raw sila para rito. Kung sakaling magkaroon ng slowdown dito sa isang merkado, ang ginagawa namin we step up our marketing and promotions. Kasama sa instruction ni Secretary Jimenez is for us to develop new markets. So marami kaming tinitingnan mga bagong merkado. Andyan po ang Russia, andyan ang India. Sa pangkalahatan, it's more fun in the Philippines pa rin daw. Masigla raw ang turismo sa bansa at posible raw makamit ang target na 5 milyong dayuhang turista pagkatapos ng 2013. Nasa 1.3 hanggang 1.4 milyon na raw ang mga bumibisita sa Pilipinas sa unang 3 buwan pa lang ng taon. Wala rin daw dapat ipag-alala ang mga turista mula Taiwan dahil ligtas pa rin daw na lugar ang Pilipinas para sa lahat ng mga banyaga. Philippines remains a safe, secure, and fun destination for all tourists. Tayo naman mga Pilipino talagang warm, hospitable, friendly at wala dapat ikabahala. Pia, balikan lang natin. Sabi nung nakausap natin tour guide, 6 na chartered flights kada linggo yung biglang kinancel. At yung isang chartered flight na yan, through travel agency siya kinakasa at isang plane may sakay na 150 na mga turista. At bawat isa dyan nagbabayad ng 20,000 Taiwanese dollars o humigit kumulang 30,000 pesos. Kaya ramdam daw nung tourism sector yung mga ganitong bigla ang pag-cancel. Pia? Bam, nasabi mo kasi parang 92,000, around 92,000 yung visitors from Taiwan. Sa kabuuan, ilang porsyento ba ito ng lahat ng mga bumibisita sa ating bansa in the span of 1 year? Bali yung data na yun na 92,000 sa Boracay lang yun. Okay. Bale, sa Boracay, South Koreans pa rin yung number 1 and then Taiwanese next and then the Chinese. Pero sa pangkalahatan, yung Taiwan talaga yung fifth daw sa market nung overall sa buong bansa. Fifth market ng Taiwan. Pero meron din bang mga nakansela na biyahe mula Taiwan patungo sa iba pang bahagi ng Pilipinas aside from yung mga nabanggit na charter flights to Boracay? Tinututukan din yun ng Department of Tourism. Meron din silang ilang reports na hindi lang Boracay, pati yung ilang mga gateways natin katulad ng Cebu at yung mga ilang hot destinations katulad ng Palawan at Bohol. Yeah. At Bam, nabanggit mo na yung alternative markets, isa na dyan yung Russian at iba pang European markets. Hindi ba matatagalan yung pag-develop ng mga plano para makahikayat ng turista mula sa mga bansang ito? Bale, before this naman, ongoing talaga yung kanilang expansion na parang nanghihikaya din sila from other nationalities. Kaya kung titignan natin, yung ibang markets katulad ng Korea, tas yung Australia, US, yun yung malalakas na, yun yung patuloy nilang pinapalakas. So medyo nakaasa rin doon sa mga
countries na yon. Pero nag-e-explore din sila at hindi lang naman yung mga scenic spots ang pwede natin gamitin for tourism. Meron din yung side na medical tourism. Meron din yung mga nag-aaral dito. May mga Middle East students na nag-aaral sa iba't ibang universities dito at meron din yung mga nag-aaral ng English. Pia? Pero Bam, panghuli na lang, wala naman tayong impormasyon kung naapektuhan naman yung mga bilang ng mga Pilipino na hindi OFWs na mula sa ating bansa na gustong tumungo ng Taiwan. Sa ngayon, ang sigurado lang, mayroong red alert travel advisory yung Taiwan against going to the Philippines. Pero yung Pilipinas, walang same red alert travel advisory papunta ng Taiwan. Pia? So kumbaga hindi masasabi na it's a mutual thing, no? So far, yung lamang mga galing Taiwan papunta sa ating bansa. Tama dyan, Tama Alright. dyan, Pia. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre.